yung plano nila, no? Yung stick to the plan. May magpapile galing sa labas, may magpapile yung mga komunista, no? Pagkatapos may magpapile na supposed to be yung mga taga Quadcom, no? Yung mga taga good government. So yun ang inaantay. Kasi ang balak nila i-consolidate nila yan. Unfortunately, wala talaga, alam ng Quadcom, mapapahiya lang sila. So, hindi nila tinuloy. Bakit hanggang ngayon, dumaan na yung Lunes, magmamartes na bukas. Kaduda-duda eh. Actually, dumaan na yung last week, ano? Oo. Unang-una, siguro, nag-aantay ng signal yung Secretary General, but they cannot, hindi nila pwedeng ipagpaliban yan o patagalin pa. No? Kasi merong ano yan eh, merong timeline yan sa ngayon sa regulasyon, no? Kung ilang araw, hindi nila pwedeng ipitin yan kasi ang complainant hindi tagaloob. Di kalabas eh, member ng Evil Society, Civil Society, no? Oo. They have to submit that to the, anong tawag nito? Kasi nga, ganito yung drama nila eh, yung plano nila, no? Yung stick to the plan. May magpapile galing sa labas, may magpapile yung mga komunista, no? Pagkatapos may magpapile na supposed to be yung mga taga Quadcom, no? Yung mga taga good government. So yun ang inaantay. Kasi ang balak nila, i-consolidate nila yan. Unfortunately, wala talaga, alam ng Quadcom, mapapahiya lang sila. So, hindi nila tinuloy. Wala, in fact, wala nga eh. Nakakatuwa nga yung si Mr. Chua, no? Sabi niya, ano na ito, summary na pagkatapos, pero bukas pa. No? Hindi malaman kung anong tawag nito eh, anong klaseng kabubuhan meron, ano? Pero be that as it may, they have to attend, kung ano yung na-submit, kailangan matransmit na yan, no? And they have no choice but to transmit it within the week. The longer it is delayed, wala, mas lalo na silang hindi aabutan sa kanilang kalendaryo dahil nung na-file yung sa Akbayan at saka yung sa Civil Society, 20 working days na lang natitira, 20 session days. Na-delay yan, nagsampa pa yung yung mga alagang komunista ni Speaker, no? Yung grupo ng Makabulok, Makabayan. So, anong tawag nito? Mas lalo nang na-delay. So, ano yan, from the very start naman, sa oras pa lang, sa technical pa lang, wala na sila eh. Kulang sa oras. Pag tinignan mo yung unang complaint na dapat yun ang unahin talaga na tingnan, talaga ibabasura mo yun dahil walang substance. No, walang kwan talaga. Tama siya siguro sa forma dahil abogado nag-prepare, pero yung sustansya ng complaint, wala ka talagang mapipili doon na sustansya. Tsaka Boss Jay, may dagdag ko lang. Anong magiging basihan nila sa pagpapa-impeach kay Inday Sara kung hindi man nila natanong yung tao doon sa kanilang hearing? Matatandaan natin nag-take ng oath si Madam VP. Correct. Maghapon siyang nandoon pero wala namang tinanong sa kanya ni isa. Doon sa mga issues nila, and then ngayon siya yung ipa-impeach nila. Kaya nga Paano yung good government hindi na nagsampay. Yun ang inaantay actually yung SecGen eh. Yung pangatlo wala na sila ipapile eh. Because alam nila wala silang kaso. Ang mangyayari diyan pag dumating sa House Committee on Justice, the same people who are members of the Justice Committee, itong mga taga-good government, hindi nila ma-justify yung complaint nila in terms of substance. Tsaka masisilip at masisilip, Boss Jay, no? Kasi magkano lang itong confidential funds sa pinag-uusapan natin under sa VP, sa opisina ni VP eh. Noong 2023. Yes, kumpara ito sa sa confidential funds ng Office of the President, ng Department of Justice, at kung sino-sino pang may mga confidential funds. Kung sa Office of the President, mga 2.7% lang yan. Mababa Imagine. no? Mababa masyado. Wala pang 5% sa confidential fund. And remember, yung 125 million na yan,
pera pa rin ang Office of the President. Kaya kung meron dapat magpaliwanag diyan, kaya sila hindi nila pwedeng i-file ang impeachment eh. Because pag pinali ng impeachment, automatic they have to file an impeachment against the President because the funds came from the Office of the President. Kaya naman, Kaya hindi natuloy yung pangatlo. Kaya naman, Sir Jay, itong nakikita natin dito sa media ngayon, ang usapin ngayon, alam nyo kung anong galit na galit dito ngayon? Yung mga komunista, di umano, at saka yung mga dilawan. Kasi Correct. gigil sila yung nauna, yung sa Akbayan, Oo, gigil na gigil sila mag-away-away. Ngayon biglang promeno. Kaya itong mga wala na. Alam naman natin tong dilaw, wala na eh. Sila yung ngayon. Wala na. Gigil sila. Kahit naman yung Makabayan Black, wala na yan eh. Binuhay lang yan ni Speaker nung makipagkape siya dyan sa mga yan eh. Pero ikaw, Jay, ito, isa pang Jay. Anong masasabi mo dito? Paulit-ulit na lang din naman din yan. At alam din naman natin na diversional tactic lang nila yan dun sa mga karapat-dapat nilang kaharapin na problema dito sa Pilipinas. Lalo na dyan na mismong si Marcos na mismo nagsabi na papayag siya na pag-usapan sa Senado yung flood control budget. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Ang daming mga tas ngayon inilabas na ng COA yung Office of the President Confidential Fund na 4.6 billion pesos. Correct. 2023. Bali nagkaroon ng 2.2 billion pesos ang Office of the President at nadagdagan pa nga yun, no? Biruin nyo sa laki ng pera ng Office of the President, yung confidential fund ng Office of the President, hindi nila pinag-uusapan yan. Nakatutok lang sila sa OBP, sa war on drugs, sa AJK, sa mga Duterte. Diba? Kaya matatawag talaga natin na isang diversional tactic yan para para matabunan at hindi mapansin ng ibang mga Kung ano man yung kung ano yung mga karapat dapat na mapag-usapan dyan. Buti nga kamo, inilabas ng COA eh. No? At ewan ko, yung ibang mainstream media, hindi binabalita yan, yung nilabas ng COA na yan. Speaking of mainstream Yung media, moment. meron lang akong tanong sa'yo, Sir Jay, kasi mainstream media, matagal ka na sa mainstream media. Iniiwasan, sa aking tingin, kung tatanungin man nila, iniiwasan kasi yung tanong na, bakit hindi nyo imbestigahan yung iba pang offices, 400 yan, including the Office of the President. Minsan tatanong nila yan, pero para lang masabing may natanong eh. Anong masasabi mo ngayon na pulso ng media? Bakit parang may kakaiba rito? Sa totoo lang na siya kako, may naglabas na dalawa. Yung GMA online at saka yung Inquirer.net, no? Puro mga online ito. Pero not on the free-to-air channel, Tama. Hindi sa free-to-air na radyo at hindi rin sa free-to-air na may masabi lang, television. Oo. Para masabi lang na, anong tawag nito? Hindi kami anong tawag ito? Hindi kami nakasiper ang bibig, no? Pero magkaganon pa man, matagal na alam ng publiko yan na meron talaga eh. Kasi nga ang intention naman talaga nila has nothing to do, walang kinalaman doon talaga sa confidential fund, no? Ni Inday. Ang talagang intensyon nila ay siraan, no? Kasi kahit natingnan mo yung second article of impeachment na pinasa ng 50 complainant daw, no? Mula sa Makabayan Black, ay walang doon, puro paninirang puri lang talaga, no? Yun naman talaga intensyon na alam nilang hindi obra, hindi papasa. So what they did, nag-enumerate sila ng katakot-takot na kasinungalingan that they cannot substantiate even at the committee level of the House of Representatives, no? Ngayon, ito pa ang system. Saan ka nakakita, ang presidente, sinabi niya, huwag nyo nang ituloy yan dahil hindi naman importante.
whether he was referring to the impeachment or referring to Inday as unimportant, no? Pwedeng both. Ngayon, ito namang mga anong mga presidensya nangangalap na kami ng pirma para maidiretso ito sa Senado. Di ba? So tingnan mo yung kawalang-yan eh. Iba yung sinasabi ni Mr. Marcos, iba yung sinasabi ng mga bataan ni Speaker Romualdez. Oh. Na talagang nananadya sila. Talagang gusto nila talaga siraan at siraan si Inday. And ang problema, kahit na gusto nilang i-atras yung impeachment, na inatras naman nila, hindi na, kasi kung meron magsasampa niyan, yung Good Government and Public Accountability Committee. Wala silang choice ngayon kung hindi ituloy yan because there are 2 complaints na galing sa private sector. In which case, walang magagawa yung panawagan ni Marcos. Kasi, mandatory yan, gagawa at kikilos yung House, bagamat wala nga silbi yung mga complaint na yan. So, dito na magkakaroon ngayon ng salpukan. O hindi mo pala kaya talagang rendahan yung gobyerno, umalis ka riyan. Dahil tama. magkaaklas na kami. Sama-sama na yan, Iglesia ni Cristo, Evangelical, Muslim, Diyan sila IP natakot. Ops. Ito pa, yung Good Government and Public Accountability, hindi natuloy ang pagkaso kay Inday. Pero yung mga katutubo na galing ng Davao, pumunta ng Maynila kanina at isinampa yung kaso laban kay Franz Castro Yun lang. sa House Ethics Committee. Yun At ang saka, talagang natuloy. Alam mo, Sir Jay, may nagsabi pa, ito, hindi, daw may isa pang religious group magjo-join pa raw. Pero hindi sila papakilala. Hindi ko nasasabihin marami. kung anong religious group. Oo, marami. Hindi At siya saka, makikita na marami lang rin, doon. basta ako, tingin ko, may pinalalampas lang eh. Yung na okasyon, no? Yung isang malaking grupo rin, pagkatapos niyan, uupuan na dahil meron ng nakakamada, no? Ikinakamada. Yun ang kinatatakutan kasi ito, di ba, anong ginagawa nila ngayon? Pag may malaking grupo, sasalubungin ng pulis. Inuutusan si Marbil. At saka ang pangalan ng si Torre. Inuutusan, no, parang style na kayo, JC Siege pa rin, no? Oo. Harangin. Ginawa nila yan, 2 beses na. Ngayon, ewan ko kung paano nila haharangin ito. Dami yan. At saka ito, tuloy-tuloy na ito. Tingin ko, tuloy-tuloy na ito. Ito naman Magmula meron, sa marcha, diretso na yan mag-al sa balutan.